We're here. Hi mga langga! Ilang araw din ako hindi nakapag-edit ng video. At ngayon, finally, meron na tayong time para makapag-edit. Good morning nga pala sa inyo. Pasensya na at sobrang haggard kong tingnan. Ikaw ba naman 2 oras lang yung tulog, tapos putol-putol pa yan. Anyway, meron palang pupunta dito sa bahay ngayon para ayusin yung window dito sa kwarto ni baby. Papalitan na ito ng double glazed na glass na window. Nawala sa isip ko na meron pala kaming schedule na check-up ni baby today. Kaya ayun, nagmamadali kami ni hindi na nga ako nakapagsuklahin ng buhok. 6 weeks old na kasi tomorrow si baby. At due na siya para i-immunize. Pero bago yon, kailangan mo na siyang i-check up ng GP. Kaya dun tayo pupunta ngayon kasi meron tayong schedule. May dala-dala pala akong daddy ni baby just in case. At sinubukan ko rin itong bagong bili ko na milk bottle warmer. So far, sobrang ganda niya. Ilang minuto lang at naiinit na niya yung gatas. Na-maintain din niya yung temperature ng gatas. So kapag sinet mo siya into 37 degrees Celsius, which is yung required na temperature ng gatas, na-maintain niya ito for up to 5 hours. Malapit na pala tayo sa clinic kasi malapit lang naman yung clinic dito sa amin. Nasa mga 5 to 8 minutes lang siya na drive. At nung dumating na kami, mabuti na lang at hindi pa pala kami tinatawag ng doktor. Sobrang bait naman ng doktor at saka kilala na namin sila. 2 lang silang doktor dito na salitan. Tuwing meron kaming mga minor na check-ups, dito kami nagpapa-check up. Tingnan niyo naman yung baby namin, sobrang bait. Sobrang behave siya kanina sa sasakyan. Hindi talaga siya iyakin maliban na lang kapag kagutom na siya. Or kapag gassy siya. Pagpasok namin dito sa loob, kinausap lang kami ng kaunti ng doktor bago niya chinek si baby. Pagkatapos niyang i-check ang lahat na kailangan i-check kay baby, saka siya nagbigay ng approval para i-immunize na si baby. Mamayang hapon ay pupunta kami dun sa Tokorowa kasi dun kami magpapa-jab or magpapa-immunize kay baby. Nag-cancel kasi yung nurse na mag-i-immunize sa kanya dapat dito sa clinic na malapit sa amin kasi meron siyang pupuntahan na event para sa kanyang mga anak. Kaya naman, in-advise niya kami na pumunta na lang doon sa Tokorowa para ma-immunize na si baby. Kasi magsi 6 weeks na nga siya tomorrow. Pinadalhan pala ako ng doktor ng gamot ni baby just in case na magkalagnat siya pagkatapos ng immunization. Pagkatapos ng check-up namin bago kami umuwi, nag-decide kami na mag-breakfast na lang muna dito. Dahil kasi nagmamadali na kami kanina, hindi na kami nakakain ng agahan. Maliit lang itong tao na ito pero halos kumpleto na rin naman siya ng mga kailangan ng tao. Itong cafe na pupuntahan natin ay bukas lang ito hanggang siguro lunchtime. Kasi tuwing pumupunta kami dito, sarado tuwing hapon. Dito lang kami naupo sa labas para komportable pa rin si baby. Gustong-gusto kasi niyang pinagmamasdan ng langit. Anyway, yung in-order pala namin ay 2 pies at saka 1 dessert. While chilling lang si baby sa gilid while nakatingala sa langit. Alam niyo ba na ang lugar na ito tuwing malapit na yung summer ay punuan na ng mga holidayers. Meron kasing malapit na lake dito. At during summer, kami ang nagpupunta dito. Pero meron ding mga tao na nagmamay-ari ng mga bahay dito na pinupuntahan lang nila or inuuwian lang nila during summer season. Kadalasan sa kanila mga nakatira sa Auckland. So, nasa bahay na kami mga langga. Hindi pa kami nakapagpapa-immunize kay baby kasi maya-maya pa namin siya dadalhin doon. After lunch siguro. So, pumasok na sila Mike. Pinark ko lang yung sasakyan. Pero gusto ko na ipakita sa inyo kung ano yung ginawa or nakuha namin din sa clinic. So, aside sa pag-check up kay baby, dahil 6 weeks na siya, it is recommended dito or hindi recommended. It's a must na i-check talaga siya ng GP. So, pagkatapos niyang chinek, doon malalaman kung fit si baby to have the immunization, kung wala siyang mga bali or sakit sa katawan, ganun. So, fit siya for immunization, kaya gagawin naman siya later on. And then, dahil 6 weeks na si baby, ako rin ay chinek din ng GP. Tapos, pag 6 weeks na kasi, after mong manganak, dyan ka na nila kakausapin kung anong type ng contraception yung gusto mo. So, sa akin, yung gusto ko lang is yung pills. Ayoko nung ibang mga contraceptions. Although, free yun lahat mga langga. Kung gusto mong kunin yung mga IUD, yung ganun. Kung yun ang gusto mo. But, ako, pills lang yung kinuha ko. And since nag-breastfeed ako, yung in-offer niya sa akin is yung mas mahina na, na pills. Kasi, since nag-breastfeed nga ako, diba? Yung stronger kasi na pills, ito yung pills pala mga langga. So, kung yung stronger na pills kasi, may chance na magliless or malilesen yung production ng gatas from me. Kaya naman, dahil nag-breastfeed ako, ito yung in-offer niya. But anyway mga langga, di ba kanina nag-init ako ng gatas, na inom na ni baby yung, ito
breast milk ko pa rin ito mga langga. Dinagay ko lang dito para mas hindi hassle kapag kapapainimin natin sa baby while nagka-travel tayo. But, sobrang handy nito mga langga. Hindi ito promotion binili ko to with my own money, but very handy and sobrang effective. Basta, highly recommended. So, iinitin mo lang siya dito sa loob. Ayan, hugasan mo lang ito para malinis siya. And then, ito yung on and off. Ayan. Chargeable. Tapos, oops, na-on ko siya. Wait lang mga langga. 80% na lang siya. Ayan, 80%. And then, since magpapa-immunize kami ni baby, binigyan kami ng paracetamol drop ng GP namin just in case magkasakit si baby after ng immunization. Pero yun lang mga laga. So, papasok na muna tayo and magpapahinga. Tapos, after lunch ay magpapa-immunize na tayo. Anyway, meron palang ginagawa sa bahay namin ngayon, yung bintana dun sa kwarto ni baby. Pinapalitan nila ng double glaze na bintana kasi hindi pa yun napalitan. And standard talaga dito sa New Zealand na dapat double glazed yung bintana. So, ayun na nga, sobrang lamig kasi dun sa kwarto ni baby. Pero ngayon dahil double glazed na siya, hindi na yun ganun kalamig pag winter. Pagkatapos namin magtanghalian ay nagpahinga muna kami at perfect timing kasi malapit na rin matapos yung nagpapanday dito sa kwarto ni baby. Tapos nung nagising na kami ay dumiretso na kami sa Tokoroa. Nasa mga 23 to 30 minutes kasi yung drive kaya kailangan namin na umalis ng mas maaga. As usual, sobrang haggard pa rin natin mga langga kasi pinili ko na matulog kaysa maligo. Si baby naman ay tulog na tulog pa rin. Ang mga baby nyo rin ba natutulog lang kapag ka nasa sasakyan? Ewan ko lang pero parang gustong-gusto niya yung yugyug ng sasakyan kapag kami namaneho. Kaya kapag sinasakay siya dito, natutulog lang siya. Anyway, ganito pala kaganda yung view dito sa amin mga langga. Kitang-kita talaga yung ganda ng lake ngayon kasi sunny yung panahon. Pag sinabi bang New Zealand, ganito yung ina-expect ninyo na makikita ninyong view. Comment nyo nga sa baba mga langga kung ano yung ina-expect ninyo pag sinabi natin ang salitang New Zealand. Itong daan na ito mga langga, naku pag winter time, sobrang patay na patay tingnan kasi yung mga punong kahoy dito, walang mga dahon. Pero dahil spring na ngayon, buhay na naman yung mga punong kahoy. Nung unang nakapag-drive kami sa lugar na to, sinabi talaga namin na abroad yung vibes niya. Isang taon na to sa mga hinihintuan ng mga turista, lalong-lalo na yung mga naglo-long drive. Kasi ang city center nila dito ay nasa gitna talaga ng daanan. Kaya easy access lang kapag hihinto ka. Isa rin sa pinaka-proud sila dito ay ang kanilang toilet, which is yung nakikita ninyong brown na building doon mga langga. Dito pala tayo pupunta sa tinatawag nila na hub. Pwede ka dito magpa-vaccinate anti-COVID at yung iba pang mga vaccinations. Libre lang siya at pwede ka lang rin mag-walk-in. Excited na ako na kinakabahan para kay baby. Naalala ko kasi nung kinuhanan siya ng dugo, 4 na beses din yun sa kanyang talampakan at sobrang iyak na iyak siya nun. 2 days old pa lang kasi siya nun, kaya naaawa ako. Malas namin kasi pagdating namin mga langga, nako sarado pala sila ngayon. Normally bukas sila pero hindi ko alam kung bakit sila sarado today. Tapos weekend pa bukas kaya sarado rin sila. Tsaka sa Lunes rin is holiday kasi Labor Day dito sa amin. Kaya yung ginawa ko na lang is tumawag na lang ako doon sa clinic malapit sa amin. Since sarado rin naman dito, might as well magpabook na lang doon. At least hindi na namin kailangan pang mag-drive ng matagal. Pagkatapos noon ay nag-decide na kami na mag-grocery na lang muna. Hindi na ako nakapag-video sa mga gin-grocery namin pero nagpunta rin kami sa Filipino shop doon sa Tokoroa kasi meron palang nagbukas na Filipino shop doon at ngayon lang namin nalaman. Bumili ako doon ng Eden cheese at suka at toyo. Pumunta din kami sa The Warehouse para bumili ng gamit ni baby. Tsaka meron din kaming nabili na plant para kay mama. Meron kasi kami nakita na talong na tanim. Yun bang talong na katulad sa atin, hindi yung talong na katulad dito na sobrang laki. Kaya binilhan namin si mama ng 2 plants. Alam niyo naman si mama, sobrang plantita kaya binilhan namin siya ng 2. At ayun, tuwang-tuwa siya sa nakita niya. Excited na excited siya, sabi niya ililipat daw niya agad ito sa mas malaking lagayan. So, abangan natin mga langga kung makakapag-harvest ba tayo nito. Anyway, after 2 days mga langga, meron akong na-receive na email saying na tapos na daw nilang i-process yung passport ni baby. At on the way na daw siya dito sa amin. Kaso, holiday kahapon kaya hindi siya dumating. Pero kanina lang merong nag-email sa akin na dumating na daw siya. So, let's see. Tingnan natin itong mailbox. Normally, kapag merong mga importanteng papeles, dapat meron siyang signature. Pero yung mailman namin dito is kilala na kasi kami, kaya naman iniiwan na lang niya dito sa mailbox
box yung mga papeles kahit na importante pa yan. Kahit nga yung debit card namin, iniiwan lang niya dito kapag ka nagre-renew kami ng bagong card. So, tingnan natin mga langga kung andito na nga ba. Yay! Andito na nga. Sobrang excited na akong tingnan ito mga langga. Nakakatuwa kasi nauna pa si baby na maging citizen kesa sa amin. So tara at buksan natin ito mga langga. Pero bago yun, tingnan muna natin yung panahon ngayon mga langga. Ayan. Nako, sobrang cloudy at nagbabadya na namang umulan. Actually, kagabi at kaninang umaga is sobrang lakas ng ulan. Meron pala akong paboritong kahoy na malapit dito sa bahay. Kulay pula kasi yung mga dahon niya kapag ka springtime. Pero patay din yan during winter. Pero bago tayo pumasok, ipapakita ko muna sa inyo itong duyan na gawa ni Papa. Ito yung project niya na gawa sa tali ng mga hay bales dito sa farm. Nalekta niya at ginawa niyang duyan. Meron siyang ginawa na 2 at meron din siyang ginawa na parang rug. Ito yung pinagkakaabalahan niya kapag ka hindi kami pumupunta sa farm para tumulong. Nakaka-bore naman kasi talaga minsan kapag ka wala kang ibang ginagawa. Kaya naman si Papa, naghahanap palagi ng mabubutinting niya. Meron pala tayo dito mga kapitbahay mga langga. Nasa mga 15 sila dati pero ngayon 4 na lang yung natira. Binenta na kasi sila sa slaughterhouse kaya naman itong mga payat lang yung mga natira dito. Sila yung mga guya dati na pinili ng boss namin para palakihin at ibenta as meat. 2 years old na yan sila mga langga. At yun na nga, pinalaki lang talaga sila para ibenta para sa purpose ng kanilang karne. Yung mga meat nila yung mga sinusupply dito sa mga restaurants, mga food chains, sa grocery store. While yung mga premium naman ng mga baka at mga meat ay ine-export sa ibang bansa. Itong isang itim na ito mga langga, sobrang friendly nito. Hindi lang sa akin pero kahit na sino na lalapit sa kanya, lalaruin kanya. Sobrang cute nga Nakakasad lang kasi kailangan nilang ibenta. Pero yun naman talaga yung purpose nila mga langga. Katulad lang din ng mga tao na nag-aalaga ng mga baboy na inaalagaan tapos binibenta. Kung naaalala nyo sa nakaraang vlog ko, meron pa kaming mga baka dito or mga bull dito na mga Hereford. Yun bang mga baka na mayroong puting muka. Yun sila lahat ay pinadala na po. Kaya ito na lang sila yung natitira. Anyway mga langga, tayo na at pumasok sa loob. Maraming salamat nga po pala sa lahat ng mga bago dito sa aming page. Sana ay nag-enjoy po kayo so far. Huwag niyo pa sana kalimutan na i-follow, like, and share yung aming mga videos. At mag-hi naman po kayo sa comment section. Shoutout nga po pala sa lahat ng mga nakafollow sa akin at sa lahat ng mga kababayan ko sa Tagum City. At ito na po yung passport ni baby mga langga. Nako, itim na passport na yung hawak ni baby. Napakaganda ng passport nila. Very high quality. Yun lang. Bye!